Kumuha ng 2 peraso ng tela kung saan mo tatahiin ang button at button hole. Kumuha din ng sinulid at karayom na gagamitin mo sa pananahi. Siguraduhin na tama lamang ang haba ng sinulid na iyong ilalagay sa karayom. Simulan mo na ang pagtahi sa button. Siguraduhin maayos ang paglagay ng button. Para sa akin, mas maganda kung pagilid ang pagtahi mo dito. Ilagay sa likod ng tela at mula sa likod ay isuot ang karayom sa butas ng button. At hilain ito palabas ng butas at isuot ulit para mapunta ulit sa likod ng tela. Ulit-ulitin lang ang ganitong proseso. Ito na ang button. Siguraduhin na tamang higpit ito, hindi maluwag at masyadong mahigpit. Kapag mayroon ng tamang higpit, siguraduhin na ilalak mo ito sa likod ng tela kung saan ka din nagsimula. Para sa button hole, siguraduhin nakasukat ito ng button. Tignan mabuti kung paano ko tatansyahin ang sukat ng button para sa button hole. Para hindi kayo mahirapan, pwede nyo itong lagyan ng tanda sa paglagay ng marka ng lapis o ng tailor chalk. Siguraduhin na bawat dulo ng button ang inyong susukatin. At itupinin nyo ito para sa pagkat. Siguraduhin pantay ang tela para hindi magulo ang paggupit mo at para magpantay din ang iyong gupit. Ang paggupit ay doon lamang sa tanda na iyong inilagay.
Kapag tatahiin mo na ang buttonhole, magsimula ka sa taas nito. Ang pagkuha ng sinulid ay ipapaikot mo ang sinulid sa taas ng tela at kukuha ka sa ilalim paitaas. Ganoon lamang ang pagkuha ng sinulid. Paulit-ulit na proseso ito hanggang matapos. Mula sa itaas, iikot ang sinulid at huhugutin sa baba at kukuhanin ulit sa itaas at hilahin sa tamang higpit. Ulit-ulitin lamang ang proseso hanggang sa matapos ito paikot sa butas. At ito na ang ating buttonhole na gawa sa tahi ng kamay. Siguraduhin na sakto lamang ang buttonhole sa iyong button, na hindi dapat ito masyadong mahigpit at ganon din na hindi masyadong maluwag.